Magandang hapon na mga ka-explorer at katatapos nga lang ng aming klase at ako ay nagmadali mga ka-explorer na umuwi ngayon. Man, umayos ka, ginagaya-gaya mo si mami. Okay, so ayan mga ka-explorer at nagmadali kami ni Emma na umuwi ngayon dahil ngayon ay February 13. Kami ay mag-a-advance ng mag-date mga ka-explorer. Dahil nakainis ako, naglilipsing si Eman. Tapos, ano po, ayan tuloy, nawala ako, anak. Tingnan mo. So, ayan na po mga ka-explorer at nagmadali nga po ako at si Abigail, Ma'am Abigail, ay hindi niya alam na susunduin ko siya. Kaya ayan ang itsura niya, ewan ko dyan ba. Nakapambahay lang siya, samantalang ako ay prepared na prepared. Tapos ayan si Bebe, hi ka Bebe Eman. Ayan, tingnan nyo naman, binatang. Hi na! Hi! Ay, naku, ang kulit. Ang anak ko, ewan ko dito, ang kulit. Okay, so ayan po mga ka-explorer. Hi! Ayan, so kami ay pupunta ngayon sa restaurant na ang tawag ay Francisco. Hindi family. Francisco Cafe sa malapit lang dito sa amin, kaya kami ay magde-date ni Eman at syempre mayroon dito ayan, third wheel namin ni Eman, palaging mayroong kasama. So ayun po, ay kailangan na lang maging masaya mga ka-explorer kahit hindi tayo pinapasaya ng jowa natin. Hayaan mo na, basta siya masaya, okay na yun. Okay, so ayan at magsasaya kami ngayon ni Eman at kakain kami ng masarap kahit bawal. So ayan, samahan nyo muna kami mga ka-explorer na ano ba ito? At ang alog ng ay naku. Pasensya na mga ka-explorer, ay pagod na din dahil katatapos nga lang din ng trabaho at kami muna ay kakain sa labas. Okay? So thank you and samahan nyo na lang kami ni Emma na nagde-date. Okay, bye. So ayan mga ka-explorer, tingnan nyo naman ang bulkang Mayon at ang ganda-ganda niya, kasing ganda natin. At iyon na nga po mga ka-explorer, nandito na kami sa Francisco Cafe na malapit lang sa amin. Nandyan lang yan sa may Bicol International Airport mga ka-explorer. At ayan nga, pumasok na kaming mag-ina dyan sa loob. Ito ay isang cafe na simple lamang pero masasarap ang pagkain dito. At naisipan ko nga na mag-date na kami ni Emma ng Feb 13 dahil alam ko madaming tao sa kapag araw na talaga ng mga puso. So ayun nga, at naupo na kami dito mismo at naglalambingan ang mag-ina. Ayan, at parang grabe, pahalik-halik na iyan mga ka-explorer. Dahil nga ang sweet-sweet ng anak ko na yan, buti na lang nagmana sa pinagmanahan. At dahil nga wala po doon yung pagkain na favorite ni Eman, ay lumipat kami sa sister nito na Fontainebleau Hotel. Pero yung restaurant nila, ang pangalan niyan ay Sloppy Joe Restaurant. So ayan po, at dyan lang din yan sa bukana ng daan papunta sa Bicol International Airport. So ayun nga po, tingnan nyo naman, walang katao-tao dito. Oo. Dahil nga Feb 13 pa lang iyan. At tingnan nyo naman ang sexy ng ka-explorer ninyo. So ayan, ang ganda-ganda ng ambience dito, napaka ganyan yan. Oo, tapos sa taas po ay is hotel dyan. So ayan. So ayan na nga, at nag-order na ang aking anak ng frap na cookies and cream at sarap na sarap siya dahil yan ang pinaka-favorite talaga ng batang iyan. Oo. So, ayan, sip-sipa more anak. Basta masaya ka palagi. Masaya na si mami, ha? Lagi lang magiging mabait anak ko kasi alam mo naman ay palaging proud si mami sa iyo.
di lang si mami masyadong nagsasalita. Pero syempre, oo, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang nagbibigay saya sa buhay ko, anak ko. Kaya magpapakabait ka palagi at palagi lumaki ka sanang may takot sa Diyos, anak ko. Opo, tingnan mo, tango ng tango siya. Oh. Sarap-sarap daw kasi niyan. Okay, so ayan, nakapag-pray na kami at kami ay kakain ng mga ka-explorer. At nag-order nga kami dyan ng chicken, tsaka ng sisig lang, tapos ng rice, tapos yung drinks na Emma na cookies and cream kasi ako water lang. So ayan, ang importante ay nakalabas kami ni Eman ngayon at yun nga po, sabi ko sa inyo ay sinasanay ko sa Eman na tuwing special occasions, kailangan ay lalabas kami tapos ititreat niya ako ng maayos. Tapos sa araw-araw naman, palagi kong nire-remind yan na anak ko na dapat palagi tayong grateful, dapat palagi tayong may respeto sa tao. Tsaka palagi kong nire-remind yan na never hurt someone's feeling. Palagi, araw-araw, sa classmates niya, ganyan. So, gusto ko kasi lumaki si Emma na mabuti. O, gusto kong lumaki siyang may respeto sa tao. So, ayun, di bali nang hindi matalino, ang importante, malaki yung respeto niya sa tao. Kaya, napaka-proud ko mga ka-explorer kasi never in the history ng pag-aaral ni Emma nagkaroon niya ng kaaway sa school. Never, wala akong nabalitaan sa teacher na may inaway itong anak ko. Kaya yun ang ikinaka-proud ko sa kanya. So ayun mga ka-explorer at gusto ko lang sweet lang ganun. Oo, kasi na lumaki yung anak ko na sweet sa akin kasi syempre nag-iisa din itong anak ko. Ewan ko, hindi ko nga iniisip kapag binata na yung anak ko, paano kaya ako pa kaya ang gusto niya ka-date? Ako pa kaya yung lagi niyang sinasabi na love niya? Ako pa kaya yung uunahin niya sa lahat? 'Di ba? Pag iniisip ko yun, nalulungkot ako. Pero habang bata pa kasi siya, siyempre sinisavor ko na yung mga oras na bata pa siya. Kasi mabilis yung panahon. Kailan lang, binata na yan. Tingnan nyo, grade 3 na. Sa ilang buwan na lang, nasa intermediate na din siya. Grade 4 na siya. Binata na talaga ang anak ko na yan. So, pero hindi ko hahayaan na isa-second choice niya lang ako. Palagi ang magiging first choice niya. Kaya sino man magiging girlfriend ng anak ko, ay nako, sinasabi ko sa'yo, humanda ka. Liit-liit pa ng anak ko, pinag-iisipan ko rin, wala pang ang crush yan. Kasi nga, na baby ko daw ang aking anak. Sino ba bebehin ko? Ikaw? Kayo? Ay nako, kaloka kayo. So ayun na nga mga ka-explorer at sarap ng kain namin dyan. At tuwang-tuwa naman ako sa anak ko kasi nga, kapag favorite niya yung kinakain niya ay nagkumakain ng mag-isa. Pero kapag yan ay hindi niya gusto yung pagkain, nagpapasubo iyan. So ayan po ang kanyang kaya po ganyan ang katawan ng aking anak kasi choosy. Oo. So ayan po mga ka-explorer at sarap yung food. Buttered chicken, ang favorite na flavor ng chicken ni Eman. Tsaka yung sisigang sarap. Oo. So, ayun, dito sa restaurant na ito ay napakalapit lang sa bahay. 15 minutes drive lang ito magmula sa bahay namin hanggang dito. So, kaharap din to ay 7-Eleven. Kaya, napakadali lang ninyong hanapin kasi walang ibang restaurant na nasa harap ng kalsada ng papunta sa Bicol International Airport. So, dyan lang kami. Madalas kami dyan kaya si Eman alam na dyan kung anong o-orderin niya. So, ayun na. Sarap na sarap ka, madam. So, ayun. Next month ay birthday ko nang sabi ni Eman nga, Mommy, there's a hotel upstairs. Can we check in on your birthday here? Ganyan. So, ayun.
ano na rin, nagmamature na din yung isip ng anak ko. So, hindi ko rin alam, wala pa din akong plano para sa birthday ko. Siguro, kami lang din ulit, ganyan ulit, magdi-date lang din kami ulit ni Eman. And, syempre, si Abigail, kasama namin dyan, kumakain. Siya yung kaschismisan ko dyan, mga ka-explore. Sino pa ba naman? Lahat. Kaya hindi kami niya ni Ma'am Abigail pwedeng maghiwalay kasi ang dami nang alam yan sa buhay ko. Oo. Naku, malalagot ako pag kami nagkahiwalay niya na magkaibigan na kami na yan. So, ayan, kapaka-supportive na kaibigan ko na to. At saka, mahal na mahal din kasi nila yung anak ko. Kasi ako, nagpipili ako actually ng mga kaibigan, mga ka-explorer. Kasi, ang gusto ko sa mga kaibigan, yung mahalang anak ko. Oo. Kasi kahit wag nyo na akong mahalin, basta mahalin nyo lang yung anak ko. At saka inaalagaan din kasi nila. Pag magkakasama kami, actually, sila yung mas nag-aalaga kay Eman kapag ganun. So, ayun, mas iniintindi nga nila. So, ayan, kapag aalis kami lang sasabihin yan, sama natin si Eman. Ayan, sila pa yung nasasabi na isama si Eman. Kaya alam kong mahal din nila yung anak ko. Alam nyo naman, nabubuhay akong kami lang ni Eman dito sa bahay. Kaya, pag na-feel ko na importante kami sa kanila, ayun, minamahal ko din sila pabalik. Ganun lang yun, oo. Kapag mahal ka, edi, at ang pamilya mo, edi mahalin mo din at pahalagahan mo. Ganun lang yun. So, mahal na mahal ko yung mga kaibigan ko, mahal na mahal ko yung pamilya ko. At yung mga taong nandyan palagi para sa akin, yung mga rumerespeto. Oo. So, ayun mga ka-explorer, masaya ang aming araw ng mga puso dahil nakapag-celebrate kami together. And ayun, yearly naman po yan nangyayari na kami ay lumalabas, kumakain. Parang yung mga magjowa lang dyan na gusto ko lang din paalalahanan ang lahat na ang araw ng mga puso ay araw-araw, hindi lang tuwing 5/14. Ayan. So, magmahalan tayo palagi. Oo. Kasi ang ano na ng mundo, toxic na ng mundo, love each other.